Isang sabon lang ang naging ugat ng isang malagim na krimen na naganap sa Barangay Union, Caibiran, Biliran noong linggo ng April 20, 2026 ng umaga. Dahil sa insidente ay namatay ang 40 years old na si Emily Augusto Arquiles at naulila nito ang kanyang 6 na anak. Ang masakit pa ang salarin ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. April 20, 2026 ng umaga, nang magulantang ang mga residente ng Sitio Ansay, Barangay Union, Caibiran, Biliran. Bandang alas 7:30 ng umaga, nang umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw ng paghingi ng tulong. Maya-maya pa ay makikita na ang mga nagkakagulong tao. Ang pinagkakaguluhan ng mga ito ay ang isang babae na naliligo sa kanyang sariling dugo dahil sa tinamo niyang malalalim na hiwa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakaupo ito sa simentadong daan habang inaalalayan ng kanyang ina na umiiyak at humihingi ng tulong. Sa tulong ng mga residente doon ay agad na naidala ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan para lapatan ng paunang lunas. Kalaunan ay inilipat ito sa Biliran Provincial Hospital, subalit sa kasamaang palad dahil sa tinamo nitong malalaking sugat lalo na sa ulo ay binawian nito ng buhay. Ang pangyayari ay agad namang nakaabot sa tanggapan ng kapulisan ng Caibiran Municipal Police Station. Agad na pumunta ang grupo sa lugar na pinangyarihan ng krimen sa pangunguna ng kanilang acting chief o police na si Police Captain Chufilo H. Garbancio III. Ang biktima ay kinilalang ang 40 years old na si Emily Augusto Arquiles o mas kilala sa kanila sa tawag na Nati. Base sa investigasyon, 7:30 ng umaga ng April 20, 2026 ay bumili si Nati ng sabon sa tindahan ng nakababata niyang kapatid na lalaki na si Rolly Augusto. Nagsimula ang pagtatalo ng dalawa nang magreklamo si Nati sa kapatid dahil sa mataas na presyo ng sabon. Sinagot ito ng kapatid na mahal umano ang gasolina kaya naman tinaasan din nila ang presyo ng paninda para makabawi sa gastos. Ayon sa mga nakasaksi ay nagpalitan pa ng mga salita ang magkapatid at mas nagalit ang biktima dahil sa hindi na siya ginalang ng kapatid na lalaki gayong nagtatanong lang naman siya kung bakit mahal ang sabon. Habang naglalakad ang biktima pabalik na sa kanilang tahanan ay sinundan nito ng suspect na may dalang lampas o karet na ginagamit nito sa bukid. Nang maabutan ng biktima ay tsaka niya ito pinagtataga. Sa salaysay ng mga nakasaksi ay galit na galit ang suspect at wala itong pakialam kung saan man tamaan ng biktima. Nang lumabas ang kanilang ina para umawat ay tsaka lamang ito tumigil at mabilis na umalis sa lugar. Sa salaysay ng mga nakasaksi sa pangyayari ay maaaring nasa paligid pa ang suspect at hindi pa ito nakakalayo. Kaya naman agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Matapos lamang ang 4 na oras na habulan, ay naaresto nila ang suspect na si Rolly Augusto sa Sitio Manggahan, Barangay Maurang, Caibiran, Biliran, nang ganap na alas 11 ng tanghali. Nang maaresto ay hindi na ito nanlaban at maayos na sumama sa mga pulis. Sa ngayon ang suspect ay nasa pangangalaga na ng Caibiran Municipal Police Station at sinampahan na din ng kasong homicide. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya dahil sa nangyari. Ang pamilya Augusto ay matagal nang naninirahan sa Caibiran. Si Emily ang pangatay sa magkakapatid kaya naman sa murang edad ay maaga itong natuto sa buhay. Nang magdalaga ay ito na ang katuwang ng kanyang ina sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid, lalo na nga sa kapatid na si Rolly. May mga pagkakataon pa umano noon na napapagalitan si Emily ng ina pag umiiyak ang kapatid niyang si Rolly dahil nga mas matanda ay palaging siya dapat ang umintindi at siya dapat lagi ang magpaubaya. Maging nang mag-asawa si Emily at magkaroon na ng sariling pamilya ay siya pa rin ang nag-aasikaso sa mga kapatid. Hindi siya tumigil sa pagtulong sa mga ito lalo na at matanda na ang kanilang mga magulang. Subalit sinong mag-aakala na ang kapatid na minsan niyang inalagaan, pinagtanggol at minahal ay ang siyang babawi ng kanyang buhay. Magsisi man siya sa kanyang ginawa ay huli na dahil hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang ate.
Aminado naman ang pamilya na istrikto at mataray si Emily, subalit hindi naman ito sapat na dahilan para paslangin niya ang kanyang ate sa karumal-dumal na pamamaraan. Maging ang mga tao sa Sitio Ansay ay nagulat sa nangyari. Kilala kasi nila ang suspect na si Rolly. Wala itong anumang record sa barangay at hindi rin ito nasasama sa mga gulo. Nang maganap ang krimen ay nasa tamang pag-iisip ito at hindi nakainom ng alak. Wala din silang alam na ibang alitan ng magkapatid maliban sa naging pagtatalo nila tungkol sa presyo ng sabon. Sa kanyang ginawa ay hindi lamang ang 6 niyang pamangkin ang nawala ng ina. Dahil ang kanyang asawa na kanyang iiwan ay nagdadalang tao din. Paano na lang nito papalakihing mag-isa ang kanilang anak habang siya ay nakakulong? Maliban dito ay maiiwan din ang kanyang ina na matanda na. At paano kaya nito tatanggapin ang nangyari? Nawala ang panganay niyang anak at makukulong naman ang mas nakababata. Samantala, noong April 25, 2026, isang ina din ng walang awang pinaslang sa Sitio Cabansan, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Madaling araw ng April 25, 2026 nang makaabot sa tanggapan ng Kabangkalan Police Station ng report tungkol sa nangyaring pamamaslang sa isang babae sa Sitio Cabansan, Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. Agad na nagtungo ang grupo sa lugar kung saan ay naaresto nila ang suspect na mismong asawa ng biktima, ang 46 years old na si alias Jory. Sa investigasyon lumalabas na si Jory at ang asawa nito na si Gina ay matagal ng residente ng nasabing barangay, kung saan sila naninirahan, kasama ang kanilang mga anak. Sa salaysay ng mga nakakakilala sa pamilya, sinabi nila na malimit na mag-away ang mag-asawa lalo na sa tuwing nakakainom ng alak ang lalaki. May mga pagkakataon na noon na sinasaktan ng suspect ang biktima, subalit para sa kapakanan ng mga bata ay agad din itong pinapatawad ng kanyang asawa. April 25, 2026 ng madaling araw, nang muling mabulabog ang kanilang mga kapitbahay dahil sa sigawan at pag-aaway ng dalawa. Umuwi kasi ang suspect na si Jory na lasing matapos makipag-inuman sa mga kaibigan ng tuba, alak na nakukuha sa puno ng niyog. Pagdating nito sa bahay ay nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananakit. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ng kanilang mga anak. Ayon sa kanila, ilang beses na sinaktan ng kanilang ama ang kanilang ina. Sinuntok at pinagsisipa sa kabila ng pag-iyak at pagsigaw ng tulong ng biktima ay hindi ito tumigil na tila ba galit na galit at wala itong pakialam sa kanyang paligid. Nang tigilan nito ang biktima ay hinang-hina na ito at mas nag-alala pa sila nang magsimula na itong sumuka ng dugo. Dahil dito ay nataranta ang anak ng biktima at agad na humingi ng tulong sa barangay. Dinala nila si Gina sa pinakamalapit na paggamutan, subalit sa kasamaang palad ay diniklara itong dead upon arrival ng mga medical staff doon. Sa ngayon ang suspect ay nasa kamay na ng Kabangkalan Police Station at nahaharap sa kasong parricide bilang paglabag sa Article 246 ng Revised Penal Code at BAUSI o paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children. Ang pagkamatay ng dalawang ilaw ng tahanan na sila Emily at Gina ay lubos na nakakagalit, lalo na at namatay sila dahil lamang sa napakababaw ng mga dahilan. Ang isa ay dahil sa pagkwestiyon sa presyo ng sabon at ang isa naman ay dahil sa labis na pag-inom ng asawa ng tuba. Ang labis na naapektuhan ng mga pangyayari ay ang mga naulila ng dalawa ng mga anak. Bagamat maaaring ang mga naulila ni Emily ay may ama pang mag-aalaga at ang naulila naman ni Gina ay hindi pa pabayaan ng kanyang pamilya, subalit aminin na natin na iba pa rin ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang tunay na ina na kailanman ay hindi na nila mararanasan at mararamdaman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.